Ang hangin sa loob ng grandiosong simbahan ay tila mas mabigat kaysa sa inaasahan. Bawat bulong, bawat paghinga, parang may sariling bigat na dumedegen sa balikat ni Vian Alvarez. Nakatayo siya sa dulo ng altar, ang kanyang puting trahe de boda ay parang isang magarang hawla na kumukulong sa kanya. Sa tabi niya, ang lalaking halos isang estranghero pa rin sa paningin niya, si Ivo Sebastian. Seryoso ang mukha nito, walang mababakas na kahit anong emosyon, para bang isa lamang itong business meeting na kailangan niyang tapusin. Hindi ganito ang pinangarap niyang kasal. Sa isip niya, ang pag-iisang dibdib ay dapat puno ng pagmamahal, ng kislap sa mga mata, ng pangakong panghabang buhay na hindi napilitan. Pero heto siya, ikinakasal sa isang lalaking pinili ng kanilang mga pamilya para pagtibayin ng isang alyansa sa negosyo na mas matimbang pa kaysa sa kanilang mga puso. Ang kasal na ito ay isang kontrata, isang kasunduan, isang obligasyon. Isang kasal na walang puso. You may now kiss the bride, anunsyo ng pari, ang mga salitang tila umalingawngaw sa katahimikan ng kanilang mga damdamin. Humarap si Ivo sa kanya. Saglit silang nagkatitigan. Sa maikling sandaling iyon, nakita ni Vian ang isang bagay sa mga mata nito, hindi pagmamahal, kundi marahil ay kaparehong pag-aatubili, kaparehong pagtanggap sa isang kapalaran na hindi nila pinili. Dahan-dahan, itinaas ni Ivo ang belo niya. Ang halik na dumampis sa kanyang mga labi ay mabilis, formal, at walang init. Parang isang selyo sa isang dokumento. Pagkatapos noon, humarap sila sa mga tao, mga ngiting pilit, mga palakpak na para bang nagdiriwang sa isang tagumpay na hindi naman kanila. Ang reception ay isang malaking pagpapanggap. Tawanan, masasarap na pagkain, mga eleganteng bisita, lahat ay perpekto sa panlabas. Ngunit sa kanilang lamesa, ang katahimikan sa pagitan nila ni Ivo ay halos nakakabingi. Paminsan-minsan, may lalapit na kamag-anak o business associate, pipilitin silang ngumiti, magkwento ng kanilang love story, na inimbento lamang ng kanilang mga pamilya. Sa bawat pagkakataong kailangan nilang magpanggap, mas lalong nararamdaman ni Vian ang lamig ng sitwasyon. Nang matapos ang lahat, sa wakas, naihatid na sila sa kanilang suite sa isang mamahaling hotel. Pagkapasok, agad na tinanggal ni Vian ang kanyang sapatos na may mataas na takong at naupo sa gilid ng kama, ramdam ang pagod hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa kaluluwa. Humarap si Ivo sa kanya, ang seryosong ekspresyon ay hindi pa rin nagbabago. Tinanggal nito ang kanyang coat at inilapag sa isang silya. Vian, simula niya, ang boses ay kalmado at direkta. Alam nating pareho kung bakit tayo nandito. This marriage is for our families. Para sa business, tumango si Vian, hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. Alam ko. Gusto kong maging malinaw ang lahat sa simula pa lang, pagpapatuloy ni Ivo. Wala akong balak na gawing totoo ang kasal na to. We have obligations to fulfill, appearances to maintain, lalo na sa honeymoon na inayos nila. Pero pagkatapos noon, huminga siya ng malalim. Pagkatapos ng honeymoon, we can live separate lives. We'll figure out the annulment later, discreetly. Isang bahagi ni Vian ang nakaramdam ng gamaan na loob. Ito rin naman ang gusto niya. Ang makalaya sa kasunduang ito. Pero may isang maliit na kirot sa puso niya, ang katotohanang ganoon kadali para kay Ivo na itapon ang lahat. Ganoon ba talaga kawalang halaga ang kasal para sa kanya? Okay, sagot ni Vian, pinilit na maging matatag ang boses. That's the plan. Isang linggo lang naman ang honeymoon, di ba? We just need to survive 1 week. Exactly, sabi ni Ivo, tila nasiyahan sa pagiging praktikal ni Vian. We can be civil. We can act like a newlywed couple in public. Sa private, we respect each other's space. Kinuha niya ang isa sa mga unan sa kama. I'll take the couch.
Hindi na sumagot si Vian. Pinanood lang niya itong maglakad papunta sa sofa sa kabilang dulo ng malaking kwarto. Nahiga siya sa kama, ramdam ang lambot ng kutsan at ang seda ng kumot, pero ang pakiramdam niya ay mas malamig pa kaysa sa inaasahan. Ito ang unang gabi niya bilang Mrs. Sebastian, at natutulog siyang mag-isa sa kama habang ang kanyang asawa ay nasa sofa. Isang perpektong pagsasalarawan ng kanilang kasal, malaki ang espasyo sa pagitan nila, puno ng hindi sinasabing mga salita at hindi nararamdamang mga emosyon. Pumikit si Vian, hinayaan ang sariling lamunin ng pagod at ng bigat ng sitwasyon. 1 week, bulong niya sa sarili. 1 linggo lang. Pagkatapos noon, malaya na siya. Pero habang papalapit ang antok, hindi niya maiwasang isipin kung ano ang mangyayari sa loob ng 1 linggong iyon. 1 linggong magkasama sila sa isang paraisong isla, malayo sa lahat, malayo sa mundo. 1 linggong pilit nilang iiwasan ang isa't isa, kahit pa ang tadhana ay tila may ibang plano para sa kanila. Ang hindi nila alam, ang 1 linggong iyon ang magiging simula ng isang paglalakbay na hindi nila inaasahan, isang paglalakbay patungo sa isang pag-ibig na susubok sa lahat ng kanilang pinaniniwalaan. Ang Isla de Clara ay paraisong dinadayo ng mga taong gustong takasan ang ingay ng syudad. Ang puting buhangin nito ay pinong-pino, ang tubig dagat ay kasing linaw ng kristal, at ang mga pribadong vilya na nakatayo sa gilid ng mga luntiang burol ay nag-aalok ng katahimikan at luho. Ito ang lugar na pinili ng kanilang mga magulang para sa kanilang perfect honeymoon, 1 linggong pagpapanggap sa paraiso. Pagdating nila sa kanilang villa, hindi maitatanggi ni Vian ang ganda ng lugar. May sarili silang infinity pool na nakaharap sa karagatan, isang malawak na veranda na may mga duyan, at isang interior na pinaghalong moderno at katutubong disenyo. Pero ang ganda ng paligid ay tila walang epekto sa namamagitan sa kanilang dalawa ni Ivo. "I'll take this room," sabi ni Ivo, tumuturo sa master bedroom na may king-size bed at sariling balkonahe. "You can have the other one. It's just as nice." Tumango lang si Vian. Hindi na siya nagulat. Ito naman ang napag-usapan nila. Magkahiwalay na kwarto, magkahiwalay na buhay, kahit pa nasa iisang bubong sila. Pumasok siya sa kanyang silid. Maganda nga ito, may sariling banyo at tanawin din ng dagat. Pero ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas tumindi pa. Ang unang 2 araw ay lumipas nang halos hindi sila nagkikita. Si Ivo ay laging may kausap sa telepono tungkol sa negosyo, o kaya'y nagkukulong sa kanyang silid para magtrabaho sa laptop. Si Vian naman ay sinusubukang i-enjoy ang isla ng mag-isa, nagbababad sa pool, naglalakad sa dalampasigan, nagbabasa ng libro sa veranda. Paminsan-minsan, nagkakasalubong sila sa dining area para kumain, pero ang mga usapan nila ay laging formal at maikli. "How was your morning?" tanong ni Ivo isang umaga habang nag-aalmusal sila. "Okay lang. Naglakad-lakad ako sa beach," sagot ni Vian, hindi tumitingin sa kanya. "Good," sabi ni Ivo, at bumalik na ulit sa pagbabasa ng financial news sa kanyang tablet. Katahimikan. Iyon ang laging namamagitan sa kanila. Isang katahimikang hindi komportable, puno ng hindi nasasabing mga bagay. Naiinis si Vian. Hindi dahil gusto niyang mapalapit kay Ivo, kundi dahil pakiramdam niya ay nasasayang ang ganda ng lugar dahil sa sitwasyon nila. Sa ikatlong araw, nagpa siya ang resort management na mag-organisa ng isang island hopping tour para sa kanila. Bilang newlyweds, inaasahan na sasama sila. Wala silang nagawa kundi pumayag. Sa bangka, pinilit nilang umarte. Ngumingiti sila sa mga staff, paminsan-minsan ay nag-uusap tungkol sa mga isda na nakikita nila sa tubig. Pero ramdam pa rin ang distansya. Nang huminto sila sa isang snorkeling spot, unang lamusong si Ivo. Si Vian naman ay nag-atubiling sumunod.
Hindi siya masyadong marunong lumangoy, at medyo kinakabahan siya sa malalim na tubig. Nakita ni Ivo ang pag-aalinlangan sa mukha niya. Lumapit ito pabalik sa bangka. Are you okay? Oo. Medyo, hindi lang ako sanay, amin ni Vian. Walang sabi-sabing inabot ni Ivo ang kamay niya. Hold on. I'll guide you. Nagulat si Vian sa alok nito. Nag-aalangan man, tinanggap niya ang kamay ni Ivo. Mainit ito at magaspang, ang kamay ng isang lalaking sanay magtrabaho, kahit pa sa opisina lang ito madalas. Dahan-dahan siyang ainalalayan ni Ivo pababa sa tubig. Nang nasa tubig na sila, hindi nito binitawan ang kamay niya. Just relax. Float, mahinang sabi ni Ivo. I won't let go. Sa ilalim ng tubig, isang ibang mundo ang bumungad sa kanila. Makukulay na isda, mga coralay na iba't iba ang hugis at laki. Saglit na nalimutan ni Vian ang kanilang sitwasyon. Nalibang siya sa ganda ng kalikasan. Paminsan-minsan, ituturo ni Ivo ang isang kakaibang isda o coralay. At sa buong oras na iyon, hindi nito binitawan ang kamay niya. May kakaibang pakiramdam ng seguridad na bumalat kay Vian, isang pakiramdam na hindi niya inaasahan mula sa lalaking ito. Pag-ahon nila, medyo nabago ang atmosphere sa pagitan nila. Hindi na ganoon katigas ang formalidad. Nang mag-lunch sila sa isang maliit na isla, nagkwentuhan sila ng mas natural. Nalaman ni Vian na mahilig pala si Ivo sa photography, at ang pagpunta sa magagandang lugar tulad nito ay isa sa mga paborito niyang gawin, kahit palaging nauuwi sa trabaho. Nalaman naman ni Ivo na si Vian ay may pangarap na magtayo ng sarili niyang maliit na cafe balang araw, isang pangarap na pansamantala niyang isinantabi dahil sa mga responsibilidad sa pamilya. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nagkaroon ng mga siwang sa pader na itinayo nila sa pagitan ng isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad sila sa dalampasigan pagkatapos ng hapunan, biglang umulan ng malakas. Nagtakbuhan sila pabalik sa villa, basang-basa at humihingal. Pagdating sa loob, hindi nila napigil ang matawa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Vian na tumawa si Ivo ng totoo, hindi pilit, hindi formal. May kakaibang kislap sa mga mata nito na ngayon lang niya napansin. Mukha tayong mga basang sisiw, sabi ni Vian habang pinupunasan ang buhok niya ng tuwalya. Ngumiti si Ivo. Yeah, we probably do. May kinuha siyang tuwalya at dahan-daang ipinunas sa buhok ni Vian. Natigilan si Vian sa ginawa nito. Ang simpleng gesture ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. Nagkatinginan sila, ang mga tawa ay napalitan ng isang matinding katahimikan, pero ngayon, hindi na ito awkward. May ibang kahulugan na ito. Ramdam nila ang init na nagmumula sa isa't isa, ang pintig ng kanilang mga puso na tila nag-uusap sa wikang hindi nila maintindihan. Mabilis na lumayo si Ivo, tila natauhan. You should get changed. Baka magkasakit ka pa. Tumalikod ito at pumasok sa kanyang silid. Naiwan si Vian na nakatayo roon, basang-basa pa rin, pero ang puso niya ay tila nag-aapoy. Ano yun? Anong nangyayari? Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang bigyan ng kahulugan ang mga sandaling iyon. May kasunduan sila. Pagkatapos ng isang linggo, tapos na ang lahat. Ngunit habang papalapit ang pagtatapos ng kanilang honeymoon, pareho nilang nararamdaman na may nagbago. Ang dating malamig na pakikitungo ay napalitan ng isang maingat na pag-aalala. Ang dating formal na usapan ay nagkaroon ng mga personal na kwento. Nakikita na nila ang tao sa likod ng pangalan, sa likod ng obligasyon. Nakikita nila ang mga kahinaan, ang mga pangarap, ang mga katangiang hindi nila inaasahang magugustuhan nila. Sa kanilang huling gabi sa isla, sabay silang nanood ng paglubog ng araw mula sa veranda. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang hampas ng mga alon at ang sarili nilang paghinga. Bukas, basag ni Vian sa katahimikan,
uuwi na tayo. Tumango si Ivo, ang mga mata ay nakatuon sa papalubog na araw. Back to reality. May gustong sabihin si Vian, isang bagay tungkol sa linggong nagdaan, tungkol sa mga sandaling hindi niya inaasahan. Pero pinigilan niya ang sarili. Ano pa bang silbi? May plano na sila. Kailangan nilang sundin iyon. Tumayo si Ivo. I guess, see you tomorrow morning then. Pumasok na ito sa loob. Naiwan si Vian doon, pinapanood ang huling sinag ng araw na lamunin ng karagatan. Ang ganda ng tanawin ay nabahira ng lungkot. Ang isang linggo ay natapos na. Ang pagpapanggap ay tapos na. Pero ang tanong na bumabagabag sa kanya ay, pagpapanggap nga lang ba ang lahat ng nangyari sa islang ito? O may isang bagay na totoo na nagsimulang mabuo, isang bagay na pareho nilang pinipilit itanggi? Ang pagbabalik sa Maynila ay parang paggising mula sa isang kakaibang panaginip. Ang init ng araw sa Isla de Clara ay napalitan ng ingay at alikabok ng syudad. Ang pansamantalang pagiging malapit nila ni Ivo ay agad na naglaho, na para bang hindi nangyari ang mga sandali ng tawanan, ng pag-aalala, ng mga tinggi ng may kahulugan. Bumalik sila sa dating sila, 2 taong pinagbuklod ng obligasyon, pero may malaking pader pa rin sa pagitan. Tulad ng napag-usapan, naghiwalay sila ng landas pagdating sa airport. Si Ivo ay dumiretso sa kanyang opisina, samantalang si Vian ay umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Pakiramdam niya ay kailangan niya ng espasyo, ng distansya mula kay Ivo at sa buong sitwasyon ng kanilang kasal. Kumusta ang honeymoon, anak? Masayang tanong ng ina ni Vian pagdating niya. Halata sa mukha nito ang pag-asa. Pinilit ni Vian nang umiti. Okay naman po, Maria. Maganda sa Isla de Clara. Iwas niyang sagot. Ayaw niyang magbigay ng detalye. Ayaw niyang umasa ang ina niya sa isang bagay na hindi naman totoo. Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Vian na ibalik ang buhay niya sa dati. Nakipagkita siya sa mga kaibigan, tinulungan ng ama sa ilang papeles ng kanilang negosyo, at sinimulang asikasuhin ang pinakamahalagang bagay, ang annulment papers. Nakipag-ugnayan siya sa isang abogado, palihim, tulad ng napag-usapan nila ni Ivo. Sa bawat pirma niya sa mga dokumento, may kakaibang bigat siyang nararamdaman. Ito ang gusto niya, di ba? Ang makalaya. Pero bakit parang may kulang? Bakit parang may tinatalikuran siyang hindi niya maintindihan? Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, tinitingnan ang mga litratong kuha niya sa Isla de Clara gamit ang kanyang cellphone, natigilan siya sa isang stolen shot. Kuha ito ni Ivo habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakatalikod, nakatingin sa papalubog na araw. Hindi niya alam na kinuhanan siya nito ng litrato. May kakaibang ganda sa kuhat, ang komposisyon, ang liwanag, ang emosyon na nahuli nito kahit nakatalikod siya. Naalala niya ang pagkahilig ni Ivo sa photography. Naalala niya ang mga ngiti nito na minsan lang niyang nasal-ayan. Naalala niya ang init ng kamay nito nang alalayan siya sa tubig. Napabuntong hininga si Vian. Pinatay niya ang cellphone. Kailangan niyang kalimutan ang mga ito. Kailangan niyang mag-move on. Bahagi lang iyon ng pagpapanggap. Si Ivo naman, sa kabilang banda, ay ibinuhos ang lahat ng kanyang oras at enerhiya sa trabaho. Meeting dito, business trip doon. Sinubukan niyang punuin ang bawat segundo ng kanyang araw para walang puwang na maisip si Vian. Pero sa mga tahimik na sandali, lalo na sa gabi kapag mag-isa na lang siya sa kanyang malaking condo unit, hindi niya maiwasang maalala ang Isla de Clara. Ang tawa ni Vian nang mabasa sila ng ulan. Ang determinasyon sa mga mata nito habang nagkukwento tungkol sa pangarap niyang kafe. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya noong huling gabi nila sa isla. Napapailing na lang si Ivo. Ano ba tong iniisip niya? May kasunduan sila. At mas mabuti na yon.
Mas mabuti nang malayo si Vian sa kanya. May mga bagay siyang kailangang harapin ng mag-isa, mga bagay na hindi niya pwedeng idamay si Vian. Ang annulment ang pinakamagandang solusyon para sa kanilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo. Tuloy ang proseso ng annulment, bagamat mabagal. Paminsan-minsan, nagkakasalubong sina Vian at Ivo sa mga family gathering o business event. Sa mga pagkakataong iyon, bumabalik ang formalidad, ang pagkukunwari. Ngumingiti sila sa isa't isa, nag-uusap ng kaunti para lang masabing nag-uusap sila, pero ramdam ang ailangan. Isang gabi, inimbitahan ng pamilya Alvarez at Sebastian sa isang malaking charity ball na inorganisa ng isa sa mga pinakamalalaking korporasyon sa bansa. Kailangan nilang dumalo bilang mag-asawa para mapanatili ang imahe ng kanilang pamilya. Pagdating nila sa venue, agad silang sinalubong ng mga flash ng kamera at mga tanong mula sa ilang society reporters. Ngumiti si Vian, kumapit sa braso ni Ivo, at sumagot ng matipid pero magalang. Si Ivo naman ay nanatiling seryoso pero professional. Paminsan-minsan ay tumatango o nagbibigay ng maikling sagot. Para silang isang perpektong power couple sa paningin ng iba. Sa loob ng ballroom, habang nakikipaghalubilo sa ibang mga bisita, hindi maiwasan ni Vian na mapansin si Ivo mula sa malayo. Nakikipag-usap ito sa ilang mga kilalang negosyante, ang tindig ay puno ng kumpiyansa at awtoridad. May kakaibang karisma si Ivo na hindi niya napapansin noon. Bigla niyang naalala ang mga sandali sa isla, ang pagiging maalaga nito sa likod ng seryosong anyo, ang mga ngiti nitong bihira pero totoo. Habang nag-iisa si Vian malapit sa may buffet table, may lumapit sa kanyang isang matandang babae, isa sa mga malalapit na kaibigan ng kanyang lola. Hiha, Vian, bati nito na may ngiti. Ang ganda mo ngayong gabi. At bagay na bagay kayo ng asawa mo. Mukhang masaya kayo. Ngumiti si Vian ng pilit. Salamat po, Tita Elena. Alam mo, noong una kong nalaman na arranged marriage lang pala ang sa inyo, medyo nag-alala ako, pagpapatuloy ng matanda. Pero kitang-kita naman ngayon na nagkakamabutihan na kayo. Ganyan talaga minsan ang pag-ibig, hiha. Darating sa hindi mo inaasahang pagkakataon. Natigilan si Vian sa sinabi nito. Pag-ibig, sila ni Ivo. Imposible. Pero bakit may kirot siyang naramdaman? Bakit parang may isang bahagi sa kanya na umaasa na totoo ang sinabi ni Tita Elena? Maya-maya, nagsimula na ang sayawan. Niyaya siya ni Ivo na sumayaw, bilang bahagi pa rin ng kanilang pagpapanggap. Habang nagsasayaw sila sa gitna ng dance floor, ang mga kamay ni Ivo ay nasa kanyang baywang, ang mga mata nila ay nagkatagpo. Sa pagkakataong ito, parang nawala ang ibang tao sa paligid. Parang sila lang ulit ang nasa mundo, tulad noong nasa isla sila. You look beautiful tonight, mahinang sabi ni Ivo, ang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Nag-init ang pisngi ni Vian. Salamat. Nagpatuloy sila sa pagsasayaw ng tahimik. Ramdam ni Vian ang tibok ng puso ni Ivo sa dibdib nito, kasabay ng tibok ng sarili niyang puso. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya ang isang bagay na matagal na niyang itinatanggi sa sarili, mahirap palang talikuran ang nakaraan, lalo na kung ang nakaraang iyon ay nagsimula ng mag-iwan ng marka sa puso mo. Ang paghiwalay na inakala niyang magiging madali ay nagiging mas komplikado pala habang tumatagal. Ang puwang na nararamdaman niya ay hindi lang dahil sa nawalang kalayaan, kundi dahil sa isang koneksyon na nagsisimula ng mabuo, isang koneksyon na pareho nilang hindi inaasahan at pinipilit na iwasan. Ang tanong ay hanggang kailan nila ito kayang labanan? Ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagliko. Minsan, kung kailan akala mo ay diretso na ang tinatahak mong landas, saka naman may darating na pagsubok na magtutulak sa iyo sa ibang direksyon. Para kay Vian, ang pagsubok na ito ay dumating sa anyo ng isang malaking problema sa negosyo ng kanilang pamilya.
Ang Alvarez Holdings, ang kumpanyang pinaghirapan ng kanyang ama at ng kanyang lolo, ay biglang nalagay sa peligro dahil sa isang malaking utang na hindi nabayaran ng isa sa kanilang mga major partners at sa ilang sunod-sunod na maling desisyon sa investment. Biglang bumagsak ang stock value ng kumpanya, at nanganganib silang ma-hostile takeover ng isang mas malaking korporasyon na matagal nang may interes sa kanila. Gabi-gabi, nakikita ni Vian ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama. Ang dating sigla nito ay napalitan ng pagod at pangamba. Alam niyang ginagawa nito ang lahat, pero tila hindi sapat. Kailangan nila ng malaking tulong pinansyal, at kailangan nila ito agad. Ngunit sa mundo ng negosyo, mahirap makahanap ng tutulong ng walang kapalit, lalo na kung ang kumpanya mo ay nasa bingit ng pagbagsak. Isang gabi, habang nag-uusap sila ng kanyang ama sa opisina nito sa kanilang bahay, nabanggit nito ang isang pangalan na nagpatigil sa mundo ni Vian. Ang tanging makakatulong sa atin ngayon ay ang Sebastian Corp, sabi ng ama niya, ang boses ay puno ng pagod. Malakas ang kanilang kumpanya, at may kakayahan silang i-bailout tayo. Pero ano, pa? Tanong ni Vian, kinakabahan. Si Ivo ang CEO ngayon. At alam mo naman ang sitwasyon ninyo. Hindi ko alam kung papayag siyang tulungan tayo, lalo na't alam kong hindi naging maganda ang simula ninyo. Tumahimik si Vian. Si Ivo. Ang lalaking kasalukuyan niyang hinihiwalayan. Ang lalaking pinilit niyang iwasan at kalimutan. Siya ang tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Parang isang malaking kabalintunaan. Kailangan nating subukan, pa, sabi ni Vian, pinilit na maging matatag. Kailangan nating kausapin si Ivo. Kinabukasan, nagpatawag ng meeting si G. Alvarez kay Ivo. Pumayag naman ito agad. Sa meeting room ng Sebastian Corp, muling nagkaharap sina Vian, ang kanyang ama, at si Ivo. Kitang-kita ni Vian ang pag-aalala sa mukha ng ama habang ipinapaliwanag nito ang kanilang sitwasyon kay Ivo. Tahimik lang na nakinig si Ivo, ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Walang emosyong mababakas dito habang pinapakinggan ang pagmamakaawa, sa hindi direktang paraan, ng kanyang biyenan. Nang matapos magsalita si G. Alvarez, tumingin si Ivo kay Vian. Ang mga mata nito ay tila tumatagos sa kaluluwa niya. I understand the situation, sabi ni Ivo sa wakas, ang boses ay kalmado pero may bigat. Sebastian Corp can help. We can provide the necessary capital infusion to stabilize Alvarez Holdings. Nakaramdam ng pag-asa si Vian at ang kanyang ama. Pero, pagpapatuloy ni Ivo, at dito na nagsimulang kabahan ulit si Vian, may kondisyon ako. Tumingin ulit si Ivo kay Vian. I need a personal assistant for the next 3 months. Someone I can trust implicitly. Someone who understands the intricacies of both our families' businesses. Vian, I want you to be my personal assistant. Natigilan si Vian. Personal assistant? Siya, kay Ivo. Ito ba ay isang paraan para pahirapan siya? O isang paraan para mapalapit ulit sila? Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Tumingin siya sa kanyang ama, na tila nagulat din pero walang magawa. Alam nilang wala silang ibang pagpipilian. Pumapayag ka ba, Vian? Tanong ni Ivo, ang mga mata ay nakatutok pa rin sa kanya, naghihintay ng sagot. Huminga ng malalim si Vian. Para sa pamilya niya. Para sa kumpanyang pinaghirapan nila. Wala siyang choice. Pumapayag ako, sagot niya, kahit pa ang puso niya ay nagwawala sa kaba at pag-aalinlangan. Good, sabi ni Ivo, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi nito, isang ngiting hindi maintindihan ni Vian kung tagumpay ba o may ibang kahulugan. You start tomorrow. At ganoon na nga ang nangyari. Kinabukasan, pumasok si Vian sa Sebastian Corp, hindi bilang asawa ng CEO, kundi bilang kanyang personal assistant.
Ang opisina niya ay katabi lang ng opisina ni Ivo, isang salamin lang ang pagitan. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya si Ivo habang nagtatrabaho ito, seryoso, focused, at tila walang pakialam sa paligid. Ang unang linggo ay mahirap para kay Vian. Kailangan niyang ayusin ang schedule ni Ivo, i-screen ang mga tawag nito, ihanda ang mga dokumento para sa meetings, at minsan, samahan pa ito sa mga business lunch o dinner. Ang bawat interaction nila ay professional pero puno ng tensyon. Ramdam ni Vian ang bawat tingin ni Ivo, ang bawat salita nito. Hindi niya alam kung sinusubukan ba siya nito o binabantayan lang. Madalas, nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa opisina nito, pero kapag lilinggan siya, mabilis itong mag-iiwas ng tingin. May mga pagkakataon din na nagiging maalaga ito sa mga maliliit na paraan, isang tasa ng kape na bigla na lang lilito sa mesa niya kapag mukha siyang pagod, isang payo tungkol sa isang report na ginagawa niya, o kaya'y ang pagtatanggol sa kanya kapag may ibang empleyado na tila minamaliit ang kakayahan niya dahil siya ang asawa ng boss. Ang mga simpleng kilos na ito ang lalong nagpagulo sa isip ni Vian. Sino ba talaga si Ivo Sebastian? Ang malamig at seryosong negosyante? O ang lalaking may tinatagong kabaitan at pag-aalala sa likod ng kanyang mga pader? Habang tumatagal ang 3 buwan, mas nakikilala ni Vian si Ivo hindi lang bilang boss, kundi bilang tao. Nakikita niya ang passion nito sa trabaho, ang talas ng isip nito, pero nakikita rin niya ang mga sandali ng pagod, ang mga pagkakataong tila malalim ang iniisip nito. Napapansin din niya ang ilang bagay na kakaiba, ang paminsan-minsang pag-ubo nito na pilit tinatago, ang mga meeting na bigla na lang kinakansela dahil masama ang pakiramdam niya, ang mga bote ng gamot na nakatago sa drawer ng kanyang lamesa. Sinusubukan ni Vian na huwag pansinin ang mga ito. Sinusubukan niyang manatiling professional, pero hindi niya mapigilan ang sariling mag-alala. May problema ba si Ivo? May sakit ba siya? Sa tuwing susubukan niyang tanungin ito ng direkta, laging umiiwas si Ivo o kaya'y nagbibiro na lang. Just stress, sabi nito minsan. Nothing to worry about. Pero alam ni Vian na may higit pa roon. May isang bagay na inililihim si Ivo, isang bagay na naglalagay ng distansya sa pagitan nila sa tuwing sinusubukan niyang lumapit. Ang 3 buwan na inakala niyang magiging parusa ay unti-unting nagiging isang paglalakbay ng pagtuklas sa tunay na pagkatao ni Ivo, at pagtuklas sa nararamdaman niya para dito. Ngunit kasabay ng pagtuklas na ito ay ang paglaki ng kanyang alinlangan at takot. Ano ang lihim na itinatago ni Ivo? At paano ito makakaapekto sa kanilang dalawa kapag nalaman na niya ang katotohanan? Ang tensyon sa pagitan ni Vian at Ivo ay patuloy na tumitindi habang papalapit ang pagtatapos ng 3 buwan niyang pagiging personal assistant. Ang professional na linya na sinubukan nilang panatilihin ay unti-unti nang nabubur dahil sa mga hindi inaasahang sandali ng pagiging malapit at sa mga hindi maipaliwanag na damdamin na namumuo sa kanilang mga puso. Ngunit kasabay nito, lumalaki rin ang pader na itinatayo ni Ivo sa tuwing nararamdaman niyang masyado nang napapalapit si Vian. Isang gabi, nag-overtime sila pareho para tapusin ang isang importanteng proposal. Silang dalawa na lang ang naiwan sa kanilang palapag. Tahimik silang nagtatrabaho sa kani-kanilang opisina, ang tanging maririnig ay ang tunog ng keyboard at ang paminsan-minsang pag-ubo ni Ivo mula sa kabilang kwarto. Hindi na natiis ni Vian. Tumayo siya at kumatok sa pinto ng opisina ni Ivo. Pasok, sabi ni Ivo, ang boses ay medyo pagod. Pagpasok ni Vian, nakita niya si Ivo na nakasandal sa kanyang silya, nakapikit, at minamasahe ang kanyang sentido. Mukha itong sobrang pagod at tila may di naramdam. Ivo, okay ka lang ba? Tanong ni Vian, hindi may tago ang pag-aalala sa boses. Kanina ka pa ubo ng ubo. At mukhang pagod na pagod ka.
Binuksan ni Ivo ang mga mata niya. Pinilit niyang ngumiti. I'm fine, Vian. Medyo napagod lang siguro. Malapit na rin naman tayong matapos dito. Hindi. Ivo, hindi ka okay, giit ni Vian, lumapit siya sa lamesa nito. Ilang linggo ka nang ganyan. May sakit ka ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakita ni Vian ang pagbabago sa ekspresyon ni Ivo. Mula sa pagod, naging depensable ito. Umayos ito ng upo. Wala akong sakit, Vian. Stop worrying about me. Just focus on your work. Malapit nang matapos ang 3 buwan mo dito, di ba? Pagkatapos nito, pwede ka nang bumalik sa dati mong buhay. Ang mga salitang iyon ay parang sampal kay Vian. Para bang ipinapamukha sa kanya na pansamantala lang ang lahat, na wala siyang karapatang mag-alala, na wala siyang lugar sa buhay nito pagkatapos ng kanilang kasunduan. Biglang bumuhos ang lahat ng kanyang hinanakit, ang lahat ng kanyang pagkalito at frustrasyon. Bakit ba ganyan ka? Hindi na napigilan ni Vian ang sarili, tumaas ang boses niya. Sa tuwing sinusubukan kong lumapit, sa tuwing sinusubukan kong intindihin ka, palagi mo akong tinutulak palayo. Akala ko ba may nagbago na sa atin? Sa Isla de Clara, dito sa opisina, lahat ba yun wala lang sayo? Tumayo si Ivo, ang mukha ay nagpakita ng emosyong ngayon lang nakita ni Vian, isang halo ng sakit at galit. Ano bang gusto mong marinig, Vian? Na nahuhulog na ako sayo? Na gusto kitang makasama kahit tapos na ang obligasyon natin sa pamilya natin? Oo, nararamdaman ko yun. Pero hindi pwede. Bakit hindi pwede? Sigaw pabalik ni Vian, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Dahil ba sa annulment na inaayos natin? Pwede naman nating itigil yun. Dahil ba sa pamilya natin? Maiintindihan naman siguro nila kung hindi mo naiintindihan, putol ni Ivo, ang boses ay puno ng pait. Ginagawa ko to para sa'yo. Para hindi ka masaktan. Para hindi ka maiwan sa isang sitwasyon na pagsisisihan mo habang buhay. Anong sitwasyon? Ano bang pinagsasabi mo? Umiiyak na tanong ni Vian. Sabihin mo na kasi, Ivo. Ano ba yung lihim na tinatago mo? Nag-aalangan si Ivo. Naglakad siya palayo, tumalikod kay Vian, tila nag-iisip kung dapat ba niyang sabihin. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, humarap siyang muli kay Vian, ang mga mata ay puno ng sakit at pagod. May sakit ako, Vian, mahinang sabi niya, ang boses ay halos pabulong na. Isang malubhang sakit sa puso. The doctors, they don't know how much time I have left. Maybe years, maybe months. Hindi ko alam. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Vian. Natulala siya, hindi makapaniwala sa narinig. Sakit sa puso? Si Ivo, ang lalaking mukhang malakas at walang kinatatakutan? Kaya mo ba ako laging tinutulak palayo? Tanong ni Vian, ang boses ay nanginginig. Kaya ba ayaw mong umasa ako? Tumango si Ivo, hindi makatingin ng diretso kay Vian. Hindi ko kayang makita kang masaktan kapag nawala na ako. Hindi ko kayang iwan kang mag-isa. Mas mabuti nang maghiwalay tayo ngayon, habang hindi pa ganoon kalalim ang lahat. Mas mabuti nang bumalik ka sa buhay mo, makahanap ka ng iba na makakasama mo ng matagal. Ang mga salita ni Ivo ay puno ng pag-aalala para kay Vian, pero ang naramdaman ni Vian ay hindi awa o takot. Ang naramdaman niya ay galit dahil pinangunahan siya ni Ivo. Dahil nagdesisyon ito para sa kanya, dahil minamaliit nito ang nararamdaman niya. Lumapit si Vian kay Ivo, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi, pero ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Sino ka para magdesisyon para sa akin, Ivo? Sabi niya, ang boses ay matatag sa kabila ng pag-iyak. Sino ka para sabihin kung ano ang mas mabuti para sa akin? Oo, natatakot ako sa sakit mo. Natatakot ako sa pwedeng mangyari.
Pero mas natatakot akong mawala ka nang hindi ko man lang nasabi sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin. Hinawakan ni Vian ang mga kamay ni Ivo. Malamig ang mga ito. Akala mo ba ganoon kadali para sa akin na iwan ka, lalo na ngayong alam ko na ang totoo? Akala mo ba yun ang gusto ko? Ivo, mahal kita. Oo, nagsimula tayo sa isang kasal na walang puso, sa isang kasunduan. Pero sa mga hindi inaasahang pagkakataon, minahal kita. At hindi kita iiwan. Lalaban tayo ng magkasama. Nagulat si Ivo sa sinabi ni Vian. Tinitigan niya ito, hinahanap ang anumang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata nito, pero wala siyang nakita kundi purong pagmamahal at katatagan. Ang babaeng minsan niyang tinanggihan, ang babaeng pinilit niyang itulak palayo, ay pinipili pa ring manatili sa tabi niya sa kabila ng lahat. Hindi na napigilan ni Ivo ang sariling mga luha. Niyakap niya si Vian ng mahigpit, ibinuhos ang lahat ng takot, sakit, at pagmamahal na matagal na niyang kinimkim. Vian, I'm sorry. Mahal din kita, umiiyak na sabi niya. Mahal na mahal kita. Sa gitna ng kanilang mga luha at mga salitang binitiwan, ang matinding pag-aaway ay nauwi sa isang pag-amin na matagal na nilang pinipigilan. Ang lihim na naghihiwalay sa kanila ay siya ring naging dahilan para mas lalo silang magkaisa. Sa gabing iyon, sa loob ng malamig na opisina, isang pangako ang nabuo, isang pangakong haharapin nila ang anumang hamon ng magkasama, isang pangakong ipaglalaban nila ang pag-ibig na dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang daan sa hinaharap ay hindi magiging madali, puno ito ng mga pagsubok at kawalan ng katiyakan, ngunit sa pagkakataong ito, haharapin nila ito ng magkahawak kamay, na may pusong puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang pag-amin ni Ivo tungkol sa kanyang karamdaman at ang pagpili ni Vian na manatili sa tabi niya ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa kanilang relasyon. Ang mga pader na matagal nilang itinayo ay tuluyan ng gumuho, at ang mga damdaming pilit nilang itinatago ay malaya ng damaloy sa pagitan nila. Hindi na sila ang 2 taong pinagbuklod lang ng obligasyon, sila na ngayon ay 2 pusong nagmamahalan, handang harapin ang anumang pagsubok ng magkasama. Ang unang hakbang na ginawa nila ay ang pagpapahinto sa proseso ng annulment. Ipinaliwanag nila sa kanilang mga pamilya ang tunay na sitwasyon, ang namuong pagmamahalan at ang karamdaman ni Ivo. Sa simula, nagkaroon ng pag-aalala at pagtutol, lalo na mula sa pamilya ni Vian na natatakot sa maaaring kahinatnan ng kanilang anak. Ngunit nang makita nila ang determinasyon sa mga mata ni Vian at Ivo, ang lalim ng kanilang pagmamahalan, at ang katatagan nilang harapin ang hinaharap, unti-unti rin silang natutong tumanggap at sumuporta. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang paglalakbay ng pag-asa at pag-aalaga. Sinamahan ni Vian si Ivo sa lahat ng kanyang mga check-up at treatments. Naging mas maingat si Ivo sa kanyang kalusugan, sumusunod sa payo ng mga doktor, at natutong magbalanse ng trabaho at pahinga. Si Vian naman ang naging kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon para lumaban. Hindi laging madali, may mga araw na pinanghihinaan ng loob si Ivo, lalo na kapag nararamdaman niya ang epekto ng kanyang kondisyon. May mga araw din na natatakot si Vian, umiiyak ng palihim, pero palagi siyang bumabalik sa tabi ni Ivo na may ngiti at yakap na nagpapalakas ng loob nito. Sa kabila ng mga pagsubok sa kalusugan ni Ivo, pinili nilang ipagpatuloy ang buhay ng normal hanggat maaari. Mas naging malapit sila sa isa't isa. Natuklasan nila ang mga simpleng kaligayahan sa araw-araw, ang sabay na panonood ng pelikula sa bahay, ang pagluluto ng hapunan ng magkasama, ang mahabang kwentuhan bago matulog, ang mga weekend getaway sa mga lugar na malapit lang sa syudad. Natutunan ni Ivo na maging mas bukas sa kanyang nararamdaman, habang si Vian naman ay natutong maging mas matatag at mapagpasensya. Isang araw, habang naglalakad sila sa parke, huminto si Ivo at humarap kay Vian.
Hinawakan niya ang mga kamay nito. Vian, simula niya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal. Alam kong nagsimula tayo sa maling paraan. Ang una nating kasal ay dahil sa utos ng iba. Pero ngayon, gusto kong hilingin ang kamay mo ulit. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Gusto kong makasama ka habang buhay, gaano man kahaba o kaikli ang buhay na ibibigay sa atin. Vian Alvarez, will you marry me again? This time, for real. Tumulo ang luha sa mga mata ni Vian, pero ito ay mga luha ng kaligayahan. Oo, Evo. Oo, sagot niya, at niyakap ito ng mahigpit. Ang kanilang pangalawang kasal ay malayong malayo sa una. Ginanap ito sa isang maliit at pribadong hardin, kasama lamang ang kanilang pinakamalalapit na pamilya at kaibigan. Simple lang ang seremonya, pero puno ito ng tunay na emosyon. Ang mga ngiti nila ay hindi napilit, ang mga luha ay dala ng kagalakan, at ang mga pangakong binitiwan nila sa isa't isa ay nagmumula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa harap ninyong lahat, at sa harap ng Diyos, sabi ni Evo habang isinusuot ang singsing sa daliri ni Vian, ipinapangako kong mamahalin ka, aalagaan, at igagalang sa lahat ng araw ng buhay ko. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ikaw lang ang mamahalin ko. At ako naman, sagot ni Vian, ang boses ay nanginginig sa emosyon habang isinusuot ang singsing kay Evo. Ipinapangako kong mananatili sa tabi mo, susuportahan ka, at mamahalin ka ng walang hanggan. Ikaw ang hindi ko inaasahang pag-ibig, at ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Ang halik nila pagkatapos ng seremonya ay puno ng pagmamahal, ng pangako, at ng pag-asa. Hindi na ito ang malamig at formal na halik tulad ng dati. Ito ay isang halik na nagsasabing handa silang harapin ang lahat ng magkasama. Lumipas ang mga taon. Ang buhay ay nagpatuloy, may dalang mga hamon at mga biyaya. Ang kondisyon ni Evo ay nanatili, isang palaging paalala ng kahalagahan ng bawat araw, ngunit sa tulong ng mga gamot, pag-iingat, at higit sa lahat, ng pagmamahal at suporta ni Vian, naging manageable ito. Natuto silang mamuhay kasama nito, hindi hinahayaang ito ang magdikta ng kanilang kaligayahan. Isang hapon, makikita ang isang masayang pamilya sa hardin ng kanilang bahay. Si Evo, medyo may mga puti na sa kanyang buhok pero malakas pa rin ang dating, ay nakikipaghabulan sa kanilang dalawang anak, isang makulat na 5 taong gulang na lalaki na kamukhang kamukha niya, at isang bibong 3 taong gulang na babae na nagmana ng ngiti ni Vian. Si Vian naman ay nakaupo sa isang bench sa ilalim ng puno, pinapanood sila na may ngiti sa kanyang mga labi, ang puso ay puno ng pasasalamat. Lumapit si Evo kay Vian, umupo sa tabi niya, at inakbayan siya. Sabay nilang pinanood ang kanilang mga anak na naglalaro. Naaalala mo pa ba yung unang kasal natin? Tanong ni Evo, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumawa si Vian. Paano ko naman makakalimutan yon? Ang awkward natin noon. Sino bang mag-aakala na yung kasal na yon, yung kasal na walang puso, ay haantong sa ganito? Sabi ni Evo, tinitigan si Vian ng may pagmamahal. Sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Hinawakan ni Vian ang kamay ni Evo. Siguro nga, totoo yung sinasabi nila. Minsan, ang mga hindi inaasahang bagay ang siyang pinakamaganda. Ang hindi inaasahang pag-ibig ang siyang pinakamatibay. Tumingin sila sa kanilang mga anak, ang bunga ng kanilang pagmamahalan, ang simbolo ng kanilang paglalakbay. Ang daan ay hindi naging madali. Maraming luha, maraming takot, maraming pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang, pinili nilang magkasama. Pinili nilang lumaban. Pinili nilang magmahal. Ang dating kasal na walang damdamin ay nauwi sa isang pag-ibig na mas matibay pa sa kahit anong unos. Natutunan ni Vian at Evo na ang tunay na pagmamahal ay hindi laging nagsisimula sa kilig o sa mga paro-paro sa tiyan. Minsan,
Ito ay dahan-daang nabubuo sa mga hindi inaasahang pagkakataon, sa mga sandali ng pagsubok, sa pagpiling manatili kahit mahirap. At kapag natagpuan mo ang ganitong klaseng pag-ibig, ito ang pag-ibig na mananatili, ang pag-ibig na magbibigay kahulugan sa iyong buhay. Sa paglubog ng araw, habang yakap-yakap nila ang isa't isa at pinapanood ang kanilang mga anak, alam ni Vian at Ivo na anuman ang dumating, haharapin nila ito ng magkasama. Dahil ang kanilang pag-ibig, ang hindi inaasahang pag-ibig na ito, ang siyang pinakamalaking biyaya na natanggap nila. At iyon, para sa kanila, ay higit pa sa sapat.